Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Magandang hapon po sa ating lahat. Naimbag nga malem kadagiti kapadak nga Ilocano nga pudpudno nga Ilocano. Masanto siya ngaram at saray kaluyagan tan kabaluyan at Pangasinan. Maya pagat panapon sa ating mga kabalin. Maray ahapon sa ating mga taga Bicol. Maayong hapon kaninong tanan, no? Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Buenas tardes sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanga. Alam po ninyo, itong aking mga kasamang kandidato ritong pagkasenador, lahat may relasyon po ako sa kanila na nakalipas. Unahin ko na yung pinakabatang kandidato, si Attorney Jimmy Bundok. Bata-bata pa siya noon, kagaling kumanta niyan, kagaling maggitara. So lahat ng kanyang gimmick o kaya'y pinupuntahan ko para panoorin siyang kumanta. Dahil napakagaling talaga, napakatalento. At natutuwa ako ngayon na si Jimmy ay naging abogado at kasama ko siya ngayon bilang isa sa mga kandidato ng Duterte team. PDP Laban. Isunod ko na yung executive secretary natin. Hindi pa siya abogado noon, si Attorney Vic, kasama ko na yan. Sa law office ko pumupunta yan si Attorney Vic bago siya naging abogado. At isinama ko siya sa politika dahil kinukumbinsi namin noon si Secretary Juan Flavier na senador para tumakbo siyang presidente noong 2004. 2003, payag na sana si Senator Flavier na tatakbong presidente at kasama ko si Vic Rodriguez. Umiikot kami dyan sa buong Northern Luzon para ikampanya na yung Juan Flavier for president. Ngayon, abogado na siya. At masasabi ko, tama nga ang sabi nila, yung teacher ay lalampasan ng estudyante. Kasi naging ordinary cabinet member lang ako ni PRRD, pero si Attorney Vic Rodriguez naging primus inter pares executive secretary siya. Si Philip Salvador, katulad ni Jimmy Bundok, ito yung sinasabi naming kandidatong senador na lover. Yeah. Abogado niya ako. Nung tumatakbong vice governor sa Bulacan, pinapadisqualify siya ng kanyang kalaban. So kinuha niya akong abogado. Pumunta ako doon sa Bulacan, inargue ko yung kanyang kaso, at nanalo kami. Hindi siya na-disqualify, but eventually, dahil sa pakiusap ng mga kaibigan, hindi tinuloy ni Ipe yung pagkandidato niyang vice governor ng Bulacan. Si Senator Bato, pareho kaming pulis. Taka kayo siguro, ba naging pulis yan? Si Atty. Lambino, baka lang ang alam niyan. Kasi adopted member ako ng Philippine National Police, PNPA Class of 1988. At isa ako sa campaign manager niya noong 2019 nung tumakbo siyang senador. Siyempre, si Senator Bato ay champion natin para sa seguridad, katahimikan, etc. Napakagaling na senador. Alam naman natin, hindi siya masyadong madaldal pero pag nagsalita, talagang tagos sa puso yung kanyang sinasabi. Takot yung mga iba sa kanya. At yun ang kailangan nating ibalik muli sa Senado. Si Senator Bongo, 2014, isa ako sa kasama ni Speaker Pantaleon Alvarez, Bebot Alvarez. Kami ang isa sa mga sol-sol para tumakbo. Si PRRD, ayaw talaga ni PRRD. Pero si Speaker Bebot, siya yung aming leader doon sa tinatawag naming Champs of Rudy Duterte. At si Senator Bongo, siya yung aming conduit doon kay PRRD. Hanggang makumbinsi namin. At si Senator Bongo, nasa ibang bansa ako eh. Tinawagan niya ako noong 2016. Sabi niya, Attorney, gusto ni PRRD maging administrator ka sa isang ahensya. Sabi ko,
Hindi ata ako nakahandang manilbihan sa gobyerno, masarap na yung buhay ko sa private sector. Pero mahirap tumanggi sa isang Bongo at lalong-lalo na kay Tatay Digong. Kaya ako tinanggap maging member ng cabinet at naging administrator po ako ng Cagayan Economic Zone Authority. Ganun po yung naging relasyon namin ni Senator Bongo. Pinakahuli, si Congressman Rodante Marcoleta. Pareho kami ng advokasya niyan. Pagsusulong reforma ng ating saligang batas. At gusto natin na talagang magkaroon ng pagbabago itong saligang batas na ito. Kasi since 1995, 30 years ago, inumpisahan ko na po yung advokasya na yan. Hanggang noong 2005-2006, ako yung nagsulong ng pagbabago ng saligang batas. Pumunta ako sa Korte Suprema, inargue ko yung kaso ron. Natalo lang ako ng isang boto na bago na sana itong 1987 Constitution na ito. Kasi bilang isang abogado, nagtuturo po ako ng political law and remedial law review. At lagi kong sinasabi na itong 1987 Constitution na ito, kung hindi magbabago, ang Pilipinas ay magiging isa sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Dahil itong 1987 Constitution ay nagbibigay sa mga mayayaman, mga elitista, mga oligarchs na kontrolin nila hindi lamang ng ekonomiya kung hindi pati politika. Sinabi ko noong 1995, itong mga oligarchs ngayon ay financier lamang. Silang nagbibigay ng pera sa mga politiko. Darating ang panahon, sila na mismo ang magiging politiko. At yan na nga ang nangyayari ngayon. Itong mga oligarchs, sila na rin ang politiko ngayon. So ano pa ang magiging kinabukasan ng Pilipino kung hindi natin babaguhin ito? Sinubukan nila na isulong ang pagbabago ng saligang batas lately. Pero nakita ko mali yung sistema. Agrabyado yung taong bayan. Bakit? Ginagamit nila ang perang galing sa Kongreso na tinawag nilang AKAP para magpapirma sila ng mga tao upang sa ganun maisulong nila ang People's Initiative. Hindi po ako papayag sa ganung sistema. Kasi mali po yun. Hindi tugma doon sa prinsipyo ng PDP laban na baguhin ang saligang batas patungo sa federalismo at magkaroon ng isang unicameral parliament na yun ang gusto ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya kasama ko yan, si Congressman Rodante Marcoleta, sa paglaban, pagreforma ng ating gobyerno. Panghuli si Pastor Apollo Kibuloy. Noong 2010, hindi rin po ako makatanggi. Bata pa ako noon. Imagine that, 2010, 15 years ago, malakas pa akong pumalo ng golf. Single handicap pa ako sa golf noon. Pinatakbo po akong senador noong 2010. Alam ko, napakahirap. Lalong mahirap kasi hindi popular yung nakaupong presidente noon. Negative yung kanyang trust rating, si President GMA. Pero tulad ng binanggit ni Giselle, ako po, isa sa karakter ko, masasabi ko, hindi po ako nang iiwan at ipaglalaban ang aking mga kaibigan. Tumakbo akong senador noon. Ang isa sa tumulong at nagbigay lakas sa akin na magpatuloy si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil kahit alam niya pong mahirapan ako, hindi ako mananalo, inimbita po ako at nagpunta po ako sa KOJC sa Davao. Napunta pa ako sa Tamayong, nakailang beses po akong bumisita. At yung mga instruction sa lahat ng mga media outlets ng SMNI, KOJC sa buong Pilipinas, laging nandoon nakatutok po sa akin. Kaya maraming salamat, Pastor Apollo Kibuloy. So yan po yung relasyon ko sa mga 8 kandidato ng Team Duterte PDP Laban. Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Hindi ko matanggap na kung babaguhin nila yung saligang batas, hindi si tamang proseso. Pangalawa, nung inumpisan na nila na banatan ng banatan si BP Inday Sara, na kung ano na ang mga lumalabas, tinira nila sa DepEd, tapos titirahin nila yung confidential fund. Alam naman po natin kaming mga abogado, merong circular yan ng Commission on Audit at meron din executive order kung paano i-handle ang confidential fund. At dito, sa problema ng confidential fund, hindi pa tapos yung final audit eh.
Meron lang notice of disallowance. Ibig sabihin, hindi pa nakukumpleto yung mga dokumento, pero nagtapos na yung taon dahil nga naibigay yung confidential fund, magtatapos na rin yung taon at kailangan gamitin yon. Tapos yun ang sasabihin nila na peke-peke yung mga pumirma kung sino ang tumanggap ng intelligence fund. E di hayaan muna natin yung Commission on Audit na maglabas ng hindi lamang notice of disallowance at sabihin ng Commission on Audit na nagkaroon ng graft and corruption. Wala pong ganon. Pero pag pinakinggan mo yung sinasabi ng mga nasa Quadcom, maliban lamang sa isang Congressman Marculeta na siya ang malakas at matatag nagdepensa, kitang-kita ko kung papaano nila talagang winalangya yung hearing para lamang maisampa nila ang impeachment. At dito na nga, sabi ko, isasampa nila yung impeachment. Pero alam naman po natin na isasampa yung impeachment case laban kay Vice President Sara. Sabi nga ni Atty. Vic, papayagan ba natin na nakawin nila yung Vice Presidency? Hindi tayo papayag. Kaya sabi ko, sige, baka sakali sa tulong po ninyo ng PDP Laban, ng lahat ng mga volunteer groups na tumulong kay PRRD noong 2016 at tumulong kay VP Sara Duterte noong 2022 election, at kay Senator Robin Padilla na ginawa natin siyang number 1 ng 2022 election, may pag-asa kami na manalo sa eleksyon na ito kahit na wala po kaming milyong pera na gagastusin. Dito natin maipapakita yung tunay na lakas ng partido PDP Laban, lakas ng Team Duterte at lakas ni Senator Robin Padilla. At tumaas yung poverty index natin to more than 70%. Imagine that sa panahon lamang ng 2 taon pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte. At sa hirap na dinanas natin ng pandemic, bakit biglang sumalya at sumipa pataas ang kahirapan sa Pilipinas? Ano ang dahilan? Naniniwala ko ng dahil sa korupsyon. Sabi ni Atty. Jevie Hinlo. Ano ang mga korupsyon na nangyayari? Bakit mataas ang bilihin? Dahil yung mga produkto sa kanayunan, hindi makakarating sa syudad o kaya sa merkado. Dahil sira-sira yung mga daan, sira-sira yung mga tulay, nabubulok yung mga pagkain doon sa mga bulubundukin o sa mga bukirin sa iba't ibang panig ng probinsya. Bakit? Dahil sa korupsyon, hindi nila napagawa ng tama yung mga kalsada at mga tulay. Dahil din sa korupsyon, kaya maraming mga tao ang hindi na kayang bumili ng kanilang kagamitan. Ano ang inflation ngayon? Nasa about 5%, 6%. Tataas pa yan. Yung inflation na yan. At dahil dyan, mas maraming Pilipino ang magugutom at maghihirap. Kaya, ito na lamang po ang pag-asa ng Pilipino sa eleksyon na ito, na ang mga magiging susunod na senador ay meron silang pusong magserbisyo ng totoo. Sabi ni Atty. Vic kanina, sinasabi na bumili lamang kami, pinabibili lang kami ng suka, tapos tumakbo na kaming senador. Ibig sabihin nila, wala kaming tsansang mananalo sa eleksyon na ito kasi wala kaming pera. Hindi katulad nila, marami silang pera, bilyon na yung kanilang ginagastos sa political advertisements, sa TV, sa radio, sa newspaper, sa naglalaki ang mga billboard, LED. LED. Yun po ang ibig nilang sabihin. Wala namang pera yung mga taga-PDP, paano mananalo na yan? Suka lamang ang pinabili, tumakbo ng senador. Ang sabi ko, sinagot ko sa vlog ko yung kahapon. Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Sabi ni Senator Bongo, tulad ni Ipe, maasim-asim ang kanyang amoy. Pero yung sukang binili ko, hindi lamang po maasim. Ito ay mabango, malinamnam, masarap. Bakit? Dahil sukang Iloko ang aking binili. At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami.
na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya wag po nilang maliliitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Dahil yung suka na nabili namin ay maasim at iyon ang asim na gagamitin natin para malinis ang mga tanso at malinis ang mga piking ginto at malinis yung droga sa Pilipinas.